So, merong pakikipagbaka. So, yung trials, yung mga pagsubok, kapigatihan, kahirapan. Minsan dito sa kahirapan ay madali tayong makapagpunyagi. Pero dito sa trials, kasama na yung tukso, ano pa yan? Yung tukso ng pagsisinungaling, galit na galit ang Diyos sa mga sinungaling. At dito, pati mga Kristiyano ay hindi ligtas. Pero galit na galit ang Diyos. Kasi bakit? Si Lucifer, siya yung pinagmulan ng kasinungalingan, kaya naman ang Diyos ay galit na galit sa pagsisinungaling. Kaya dapat tayong mga Kristiyano, hindi na tayo, ang bilis yung wala nang kaingat-ingat. Yung pag may tinanong or something na na-attempt ka magsinungaling, ang bilis. So, tingnan natin mamaya paano ba natin mapagtagumpayan. So, ano ba itong trials? Yung lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Ayan, yung pagnanasa, yung makalaman. Yung, anong tawag yun? Yung pagnanasa ng mata, yung pride of life. Yan yung mga tukso. Mga kapigatihan, ano ba yun? Damdamin, yung nasasaktan. Nalulungkot, mga kapigatihan yan Kaya dapat tayo, may pakikibaka tayo. Yung kahirapan, sanay ang mga Pinoy dyan Yung kahirapan, hindi tayo magugupo ng kaaway. Pero dito sa trials and tribulation, minsan bumabagsak ang mga Kristiyano. So meron po dito na limang points to how to fight the good fight of faith. Paano makibaka ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya. Pero bago po yun ay tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa gabing ito, salamat po Panginoon at muli ka naming nasamba, napurihan, na sama-sama kami, O Diyos. Talaga naman, O God, na kay sarap sambahin at purihin ka, Panginoon. Sama-sama kami mga anak mo na itinataas ang iyong dakilang pangalan. At sa gabing ito, Panginoon, ay handa mo ang aming puso, Panginoon, na ayaan mo, O Diyos, na mati mo sa aming mga puso at ito ay maipamuhay namin sa araw-araw. Lord, bless mo po ang bawat isa. In Jesus' name, Amen. Sige po, palakpakan po nga natin ang Panginoon. So, how to fight the fight of faith? Paano makibaka ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya? Number 1 is by the power of the Holy Spirit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kasi hindi natin kaya, we can do nothing without Him. Sa ating sariling kalakasan, madidipit tayo. Kaya kailangan, lagi tayong nakarely sa Holy Spirit. Kasi hindi natin kaya yung gawa ng kaaway. Yung mga trials, yung mga tribulation, ang mga difficulties. Kaya kailangan mag-rely tayo sa Holy Spirit. Sabi rito, the Holy Spirit give us the power to fight the good fight of faith. He is our source of strength, of light, strength, and wisdom. More importantly, He empowers us with the ability to persevere through our trials, tribulation, and troubles. So yung po yun i-empower tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Palalakasin niya tayo. Kaya kapag tayo nagre-rely sa Holy Spirit, amen, nai-empower tayo. Napagtatagumpayan natin ang gawa ng kaaway. Hallelujah! Ano ba ang stand natin? Naalala natin si Pastor Anthony nagkaroon ng convention dyan sa Baguio. Dito sa mga tukso,
Ayan, yung mga trials, mga tribulation, mga troubles, ay ano ba ang tayo natin? Sabi nga nito, ano ba ang tayo natin? Pag dumarating ang tukso, ano ba ang tayo mo? Tumatayo ka ba? Sabi nga ni Pastor Anthony, o nakikitayo ka din? Ano ibig sabihin ni Pastor Anthony yung galing sa Baguio? Tumatayo ka ba sa pananampalataya mo? O nakikitayo ka sa gawa ng laman? Sa gawa ng makamundo? O nakikibaka ka sa iyong pananampalataya? Mahalaga yun eh. Tayo'y kakaiba na. Tayo ay nakikidaan lamang dito sa mundo. Tayo hindi na taga-mundo. Hallelujah! Kaya dapat tanungin natin ang ating sarili, tayo ba ay tumatayo sa ating pananampalataya? O kung minsan yung kapatid mo, alam mo na may ginagawa na hindi maganda, nakikitayo ka rin. Kasi bakit? Ayaw mo masira ang relasyon mo sa kanya. Ang totoong pagmamahal ay nagsasabi ng tapat. Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwag. Hallelujah! Nagkakasala ng kapatid mo, pinapabayaan mo pa kasi baka masaktan ang damdamin. Baka magalit siya sa akin. Nahuhulog na siya sa kasalanan, pinapabayaan mo pa. Ayos lang yan, kapatid. Anong klase tayong Kristiyano? Kaya tingnan mo, nagsama-sama ang mga may mga ginagawa. And yet, gumagawa sila sa kingdom ng Panginoon. Hallelujah. Tayo nila lang, dalawa lang, babae at lalaki. Babae ka, bakit ka nagkakagusto, nagkakakrush sa kapwa babae? Lalaki ka, bakit ka nagkakagusto sa kapwa lalaki? Aray ko po ba? Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwag. Ang nagsasabi ng totoo ay totoong nagmamahal. Pero pag kinukonsinti ka, hindi totoong pagmamahal yan. Hindi mo ba kayang sabihan ng iyong anak na nagkakasala yet pare-pareho kayong Kristiyano? Later on, makikita mo ang bunga. Pag hindi ka gumawa, hindi ka kumilos, hindi ka nagsalita, kasi ayaw mo masaktan ang damdamin. Ayaw mo baka iwasan ka na. Dapat hindi natin konsintihin yan. Gumagawa ka sa kingdom ng Lord and yet, may nakatago sa iyong paglilingkod. Alam nyo, kung bakit minsan nadidefeated ang isang mananampalataya. Kasi meron tayong authority para iwaksi ang gawa ng kaaway. Alam niyo bakit? Hindi pinapahalagaan ang kanyang pagkakristyano, ang pagkaanak ng Diyos. Hindi pinapahalagaan. Kaya kung bakit nahuhulog sa kasalanan ang isang mananampalataya. Praise the Lord. Hallelujah. So, sabi nga rito, by the power of the Holy Spirit, dapat lagi tayong nakikipagniig sa banal na Espiritu. Sabi nga rito sa Romans 8:26, likewise, the Spirit help us in our weakness, for we do not know what to pray as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groaning too deep for words. Sa Tagalog is, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kainahan. May kanya-kanya tayong kainahan. Pastora, kung ikaw ay magsalita naman, para ka hindi nagkakasala para hindi ka nagkakamali, hindi po. May kanya-kanya po tayong kainahan. Ako po mainitin ng ulo. Madaling mainis.
lalo na sa mga taong makukulit, na alam naman nila na madali akong mairita. So may kahinaan tayo. So sabi rito, pero dahil nakikipagniig ka sa banal na Espiritu, sabi nga, but the Spirit Himself intercedes for us with groaning too deep for words. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumarating sa paraang hindi natin hindi kayang sambitin. Hallelujah. Pangalawa is, by staying faithful to Jesus. Manatiling tapat sa ating Panginoong Yesus. We fight the good fight of faith by staying faithful to Jesus for our entire lives. We are called to be faithful disciples of Jesus, for He is both our righteousness and example. Kailangan maging tapat tayo sa ating Panginoon. Amen. Tapat pa ba tayo sa ating Diyos? Matthew chapter 16, verse 24-25, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross. Hello? Paki-silent lang po. Mahalaga po ang salita ng Panginoon. Amen? For whoever would save his life would lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Sinabi ni Jesus sa kanyang mahalaga, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus. Pasanin ang kanyang krus. Sa araw-araw ng buhay natin ay meron tayong pinapasan. Pero kasama natin ang Diyos. Ano ba yung pinapasan na yan? Yung mga pagsubok, yung mga tribulation, yung mga difficulties, yung mga troubles. Kaya sabi ng Panginoon sabi niya, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Amen. Yung mga nagtitiis, hallelujah, para nagsisikap, para masunod ang kalooban ng Panginoon. Alam ng Diyos yun eh. Alam ng Diyos. Sabi ko nga kanina, may kanya-kanya tayong kahinahan. Pero kailangan nating mapagtagumpayan yan. Amen? Sa pamamagitan ng Holy Spirit, magiging tapat sa ating Panginoon. At ang pangatlo is, by being obedient to God's Word. Hallelujah. Tayo po ba ay nagmumuni-muni pa sa salita ng Panginoon? Maging masunurin tayo sa salita ng Diyos. Amen. Bagamat ang daming kabisihan sa araw-araw, pero wag nating kaligtaan ang salita ng Panginoon. Kasi yun ang ating nagiging, kumbaga, kung malnourished ka, kakain ka ng masagana. Amen, mga pagkain, literal. Ngayon, pag nangihina ka spiritual, andyan ang salita ng Panginoon. Anytime. Basahin mo, i-meditate mo, araw-araw. Hallelujah. Sabi rito, we fight the good fight of faith by being obedient to God's Word. Jesus says, John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. If you love me, sabi ng Panginoon, kung mahal mo ako, tutuparin mo ang aking mga utos. Mahal ba natin ang Panginoon? Amen. Tutuparin natin ang salita ng Diyos. Kasi kung minsan, alam niyo ho, pagka po tayo magpagamit kay Lord, ihanda po natin ang puso natin. Baka maging tayo, parang nagiging career na lang ang ministry. Gumagawa ka sa kingdom ng Lord and yet gumagawa ka ng kasalanan. Ang hirap po nun. Bumitaw ka na lang. Para hindi yung espiritu. Amen?
Alam niyo ho, yun nga, masyadong kanina yung kailangan ko pong sabihin yun eh. Maging ang mga mananampalataya ay natutukso. Pero merong akong nakikita naman, mga as in bakla. Nung na-born again, nakilala nila ang Panginoon, nagbago, ang dami. Sa mga artista meron. Pero sa loob ng church, kumusta kaya? Nagmi-ministry ka? Kumusta ka? Kung dati noon, kung binabaik ka. Tama ba yung sinabi ko? O kung noon ay parang alanganin na yung pagkababae. Nung tinanggap mo ang Panginoon, makibaka ka. Paglaban mo ang iyong pananampalataya. Paano? Iwasan mo naman. Yung mga babae, alam mong nadadala ka doon. Ikaw na medyo binabae, iwasan mo yung mga magagwapo dyan. Hello? Mahal ko po kayo, kaya ko po ito sinasabi. Hallelujah. Panindigan mo, itayo mo. Tayuan mo. Ikaw na kapatid, nakasama ka, tulungan mo, hindi yung kinukonsinti mo. Nalulungkot ang Diyos. Gusto niyo bang nalulungkot ang Panginoon? Alam niyo ho, meron pong actually lingkod ng Panginoon. Pinaglaban naman niya eh. Yung kanyang pagiging malambot. Hanggang sa nagkaroon ng girlfriend, nagpakasal. Kaso, nung nagpakasal, hindi umiwas. Pumunta pa sa mga club. Yung may mga sumasayaw na mga, ano tawag yun? Yung mga, ano ba yun? Yeah, yung macho dancer. Anong nangyari? Hindi nagawang naging magsiping sa asawang kinasal. Pumupunta pa siya doon. Kaya't anong nangyari? Naghiwalay. Kasi bakit? Siya mismo hindi niya dininay ang sarili niya. Hanggang wala na. Pagkabukas, hiwalay. Kasal ngayon, pagkabukas, hiwalay na. Kasi bakit? Pumunta siya sa mga club, yung mga sumasayaw na lalaki. Hindi nakibaka. Kasi, yung parang yung ibon, pinabayaan mo na dumapon, pabayaan mo magpugad dyan. Abay, kasalanan mo na. Itaboy mo. Paalisin mo. Hallelujah! Huwag mong ngayaan na iyan ay mag-ano pa. May pakikibaka sa mundong ito, sa ating pananampalataya. Kaya dapat tayuan natin. Hindi ngayon, hindi bukas, kundi ngayon. Bukas hanggang pagdating ng Panginoon. Tayuan natin. Hallelujah. Amen. So, sabi rito ay, pang-apat ay, by remaining faithful to Jesus Church, manatiling tapat sa Iglesia ni Jesus. We fight a good fight of faith by remaining faithful to Jesus Church. Di tayo grasshopper. Tama ba yung grasshopper? Di tayo tipaklong. Kaya hindi ka lumalago. Pag may nag-invite sa ibang church, ay, COG naman po yan eh. Yes. Pwede pa yung may sarili kang bahay, nakikipamahay ka sa iba, no? Meron tayong church. Dapat dito maging faithful ka. Hallelujah. Hebrew 10:25,
not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Sabi rito sa Tagalog, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon. Nakikita natin, malapit na ang araw ng Panginoon. Malapit nang dumating ang Panginoon. Alam niyo ba kung bakit hindi pa sa Tagalog, tinitipo, bulot na, natitipo ng apoy ang mundong ito? Dahil sa iyo, ikaw, tayong lahat, amen, napipreserve ng Panginoon, napipreserve natin ang mundong ito, kaya hindi pa nagugupo. Tayo ang asin at ang ilaw. Huwag nating hayaan na mawala yung alat o mapundi ang ilaw o nakikiayong ka ba sa mundong ito. Kakaiba ka. Kakaiba tayo. Hallelujah. Panglima is, sabi po rito, the church is our spiritual family made up those who have been born again. The church provides opportunity for us to learn more about God's Word, be encouraged by fellow believers, and grow closer to God through worship and prayer. Kaya nga, praise God, ang church dito ay kumpleto na. May CLDP, may C2S, may clustering fellowship, ministry like men's, ladies, young adult, young people. May children ministry pa. May couples. Kumpleto. Upang sa ganon ay meron tayong knowledge para mapagtagumpay ang gawa ng kaaway. Panglima is with prayer and worship. Sa pamamagitan ng panalangin at pagsamba, we fight the good fight of faith by praying and worship. When you pray and worship God regularly, your faith grows stronger. Ito minsan dahilan kung bakit nadidipit ang isang mananampalataya. Wala nang prayers in life. Wala na yung pagsamba. Nagmi-ministry ako eh. Hindi tayo ningas kugon. Dati ang dami dito. Asa na kaya yung mga choir? Tayo mga Kristiyano, hindi tayo ningas kugon. Yung mga, kaya nga dito po bago po mag-ministry, kasi pag nakilala mo ang Panginoon agad-agad gusto mo na agad mag-ministry. No, may CLDP kasi kailangang lumalim ka sa salita ng Panginoon. Kasi pagka dumating ka ng trials, ang mga difficulties, mga troubles, ayaw mo na. Pero praise God, may CLDP. Merong mga pag-aaral para lumalim tayo sa salita ng Panginoon. Kaya kahit dumating mga pagsubok, amen, mananatili. Kaya mananatili ang mga ito. Kasi bakit? Dumaan sila sa pag-aaral. Nanatili kayo kasi dumaan kayo sa pag-aaral. Lumalim kayo sa salita ng Panginoon. Kasi kung hindi, dumating yung mga pagsubok, aayaw ka na. Susuko mo na. Pero hindi. Kasi nalo natin nakikilala ang Panginoon. James 5:16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Amen. Ang matuwid ng pananalangin ng isang Kristiyano ay makapangyarihan at epektibo. Kaya manalangin tayo. Lalo na pag dumarating ang pagsubok. Amen. Alam niyo ho, meron po akong bago po tayo dumako sa altar call, meron pong isang Kristiyano, may kaibigan siya or kakilalang. Actually, ito is dati young people siya. Nung nakita sila sa isang lugar,
Kasi pareho silang tumanggap sa Panginoon eh. Pero yung isa, nawala. Hindi ko alam kung nag-backslide. Parang wala nang gana, wala nang lasa sa Panginoon. Pero itong Kristiyanong lalaki ay nanatili hanggang sa nasama sa ministry, sa mga youth. Ang youth ay meron 21-21. Ano ba yung 21-21, Brother Nelson? Ano ba yung 21-21? Bali, yun po yung edad ng mga bata na, o yung mga kabataan na pwede nang mag-asawa. Mag-asawa? Nabigla lang po siya. Kasi iniisip niya kung ano ba yung paawit ng altar call. Ang bilis ata, no? Tanungin natin si Joas. Ano ba yung 21-21? Ay, sorry. My dear. 21 years. Pag wala ka pang 21, hindi ka pa pwedeng, bilis mo naman, makipagrelasyon. Pag ikaw ay nagmi-ministry. Pero kung attendist ka, okay lang po yan. Kahit 12 years old, pwede kayo. Pero ang ibig ko sabihin, yung mga nagmi-ministry, kasi banal na paglilingkod ito eh. Paggawa sa Panginoon. Kaya merong mga tayong ginagawa dito na mga kabataan, 21, pag wala ka pang 22, hindi ka muna pwedeng makipag-boyfriend o makipag-girlfriend. So, balik po tayo doon sa dalawang Kristiyano. Pero yung isa ay nawala na. Yung isa na natili. Nagkita sila sa isang lugar. Ang sabi naman nitong yung nawala na, Brad, kumusta ka na? Mayap naman. Sabi, mabuti naman. Sabi naman nitong na-involved sa gawain ng kabataan, nagmi-ministry. Sabi niya, kumusta? Okay naman. Sabi niya, may girlfriend ka na? Wala pa. Sabi niya. Kasi that time is nasa 18 years old or 19. I think 90 years old. Meron pang kasunod na tanong, virgin ka pa ba? Hindi naman gawa, no? Sabi, siyempre naman, sabi naman nitong brother. May kasunod pa, talaga ang demonyo na mumisit. May tanong pa, itong nawala sa patulo. Sabi niya, straight ka ba? Medyo napanting itong lalaki. Siyempre, straight ka ba? So, ang ibig niya sabihin, bakla ka ata eh. Kasi wala kang girlfriend. So, hindi niya alam na meron ng dito. 21. Siyempre, wala pang 21. Tapos, tanong, virgin ka pa ba? Tapos, ang tanong, straight ka ba? Di ba, namumisit ang kaaway. Pero nanggigil itong Kristiyano, yung parang sasabihin niya straight ka, siyempre nakakapikom minsan, pero nagtimpi siya. Nanalangin siya. Ganun po, pagka merong nakakabwisit na mga pamumisit ng kaaway, manalangin ka. Humingi ka ng lakas ng loob sa Panginoon. Sabi niya, oo naman, straight ako, sabi niya. Kasi meron kasing, siyempre sa Panginoon, sa church, sabi niya, kailangan gawin yun. Dahil sa paglilingkod sa Panginoon. So, nagiwalay sila, umalis. Alam nyo, itong Kristiyano, naging maayos ang buhay. Kasi, bakit? Mahal niya ang Panginoon eh. Kaya sinunod niya ang salita ng Panginoon. Pero yung isang kung ano-anong pinagsasabi na pariwara. Nag-asawa, nahiwalay, kung kani-kanino, na Kaya alam niyo ho, anuman ang gawa ng kamunduhan ay huwag po tayo makiayon. Humingi tayo ng lakas ng loob sa Panginoon sa mga gawa ng mga kaaway kasi kung minsan encounter kang ganun mga salita na namumisit, pero ikaw humingi ka ng lakas ng loob sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Minsan ikaw mananampalataya, meron lalapit sa'yo. Ano ba yan? Borboling kayo, ganito, ganyan.
Di ba? Abay, manalangin ka. Huwag mong patulan. Amen. Yung mga nagkikipagdebate, yung mga nagsasalakay. Ay, kami ang tunay. Kami ang daan. Totoo. Di ba? May mga ganun eh. Pero ikaw maninindigan ka sa salita ng Panginoon kasi naranasan mo ang Panginoong Yesus. Amen. Tayuan mo yung pananampalataya kahit sino pa ang kaharapin mo. Amen. Magtiwala tayo sa ating Diyos. Hallelujah. At i-reward tayo ng Panginoon. Ang mga nagtatapat kay Lord, sabihin ko sa inyo, i-reward tayo ng Panginoon. Hallelujah. Yes. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi pa man tayo naging, ang tawag nito, perfecto, pero from glory to glory, amen, tayo binabago ng Diyos. Alam ng Panginoon niya, nagsisikap tayo, nagpupunyagi tayo. Hallelujah. We fight the good fight of our faith, amen. Nagsisikap tayo. Tayuan natin ang ating pananampalataya. Huwag tayong bibitaw. Do may mga trials, mga pagsubok, mga difficulties. Ang Diyos hindi kailanman tayo iwanan sa mga nagtatapat sa Kanya. Hallelujah. So tayo po lahat ay tumayo. Oh God, bless your name, bless your name. Oh, thank you, Jesus. We worship you, God, we worship you. Oh, thank you, Lord. Oh God, hallelujah. Sa buhay ko'y Sa gabing ito ay hayaan natin na kumilos ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Alam ng Lord ang iyong kalalagayan. Lumalaban ka eh. Nakikibaka ka sa iyong pananampalataya. Iba-ibang klase ang nakakaharapan mo. Either na ikaw ang mahulog o isabi mo sa iba ang kabutihan ng Panginoon. Huwag mong ayaan na ma-defeat ka sa mga pagsubok na yan. Sa mga difficulties, mga kapigatihan, yung mga damdamin natin. Isuko natin kay Lord yan. Hindi natutulog ang Diyos. Alam ng Diyos ang sinimulan mo. Huwag mong ayahan na hindi mo tatapusin ang iyong pananampalataya. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga troubles, mga difficulties, may mga kinakaharapan tayo. Alam ng Diyos yan. Ilaban mo. Kasama natin ang Panginoon. Anak tayo ng Diyos. Kakaiba tayo. Huwag naman ayahan na para bang kaparehas na tayo sa sanglibutan. Huwag po, manindigan po tayo. Makibaka tayo sa ating pananampalataya. Huwag mong ayahan na natitisod na yung kasama mo sa bahay. Huwag mong ayahan na natitisod na yung kapitbahay mo. Huwag mong ayahan na yung katrabaho mo ay natitisod na sa'yo. Kasi tayo ang binabasa ng mundong ito. Huwag po tayo makiayon sa mundong ito. Manindigan tayo na tayo anak ng Diyos. Kaya sa oras na ito, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Idulog natin kay Lord ang ating buhay. Bukas ang altar. Idalangin natin kay Lord na tayo ay magtagumpay sa mga pagsubok na yan. Mahal ka ng Panginoon.
sino ka man, ang Diyos ay hindi nagtatangi. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Pahalagaan mo ang pagka-Kristiyano. Mahal tayo ng Panginoon. Sige po, wag po tayong mahiya. Magpakababa tayo sa harapan ng Panginoon at hayaan natin ang Diyos ay malayang kumilos sa buhay natin ito. Walang hanggan Oh God, katapatan we worship you, God. sa buhay ko. We worship you, Lagi Jesus. mong laan We worship you. narito dahil sa Bless your biyaya people, mo. oh God. Habang Bless your buhay magpupuri sa'yo, walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Oh, yarabasika, yarabababababahande. Dahil sa Oh, biyaya mo, yarabababababababa. habang buhay Oh, God bless you, Lord. pupuri sa'yo, pupurihin ka sa amin. Tulungan mo ang iyong mga anak Itataas ang aking na maging halimbawa, O Diyos, sa buhay ko. sa aming mga nakakasalamuha. O Diyos, higit pa Oh, sa Jesus. kalangitan. Yung mga kahinaan namin, Panginoon. Kamalhatian, kadakilaan Oh, mo. Jesus, we surrender all to you, God. Oh, yarababababababahande. Nais namin tayuan, O God, ang aming mga pagka-Kristiyano, O God. Lagi mong Tulungan mo po ang bawat isa. narito dahil sa biyaya Huwag kami makiayon sa mundong ito, O Diyos. habang buhay magpupuri sa'yo, walang hanggan Lord, bless your people. sa buhay Manindigan. lagi Manindigan mong kami, O God, sa aming pananampalataya. narito Hallelujah. dahil sa biyaya mo. At habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa amin. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan. Panginoon,
Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Oh Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Oh Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, oh Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, oh Diyos. Higit pa sa kalangit, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Oh, Jesus. We love you, oh God. Sabihin natin kay Lord, mahal ka namin, Lord. Mahal kita, oh Diyos. We love you, oh God. We love you, Jesus. We love you, Lord. Yes, God. Hallelujah. Oh, yara ba 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 ba. Yara ba 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 sandaya. Yara ba shikara bo sukuru bo 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 sikka ka 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 ka. Sikka ka 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 ka. Yara ba sakka ka ka yara ba sukuru. Oh God. Bless your people, oh God. Huwag mo hayaan, Panginoon, ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, ay madungisan. Nais namin, O God, maging banal sa iyong harapan. Lord, bless your people. Bless your people, O God. Tatayo kami, Lord, maninindigan, makikibaka sa aming pananampalataya, Panginoon. Lord, pahalagaan namin ang pagiging anak mo, O Diyos. Palakasin mo yung mga anak, O Diyos. Lalo na, God, ang mga naglilingkod sa iyo, Panginoon. Bless them, O God. Bless them, O God. Bless them. Bless them, O God. Bless them, O God. Bless them. Oh, shikara ba shikere ba shikakakakaka. Sikikere ba sakakakayara ba kakakaka. Yara ba sakakakakakara ba 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 ba. Yara ba sakakayara ba kakayara ba 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 ba. Yara ba 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 ba.
We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Jesus. Thank you, oh God. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Meron kaming Diyos na malalapitan. Salamat, O God, sa iyong pagmamahal sa bawat isa. Salamat sa kagalingan. Salamat sa provision, Panginoon. Salamat sa salvation, Panginoon. Salamat sa mga inililigtas mo, Panginoon, ng mga kaluluwa. Salamat sa mga manggagawa na walang sawa, Panginoon, na ibahagi ang iyong salita. Salamat, O Diyos, sa mga naninindigan sa kanilang pananampalataya, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Patuloy mo kami empower, Panginoon. Habang kami dumadaan sa mundong ito, Panginoon. Patuloy ka, O God, manahan sa bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At isa kami sa pinili mo, Panginoon. Thank you, Lord. Hindi mo ginuguna ang mundong to dahil sa iyong mga anak. Thank you, Lord. Ganun mo kamahal ang iyong mga anak, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love, for your goodness, for your mercy, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah! 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 Shout hallelujah! Thank you, Lord. In Jesus' name, amen, amen.